Sa gitna ng mausok at maingay na kalsada ng Tondo, nakatira sina Arnel, Jepoy, at Ronnie, tatlong batang lansangan na kilala bilang Pagpag Boys dahil sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Maagang gumigising ang magbabarkada, bitbit ang mga lumang lalagyan, nag-iikot sa likod ng mga restoran para maghanap ng itinapon na pagkain. Matyaga nilang pinapagpag, hinuhugasan ng maigi at niluluto muli ang mga pagpag para may mayhain sa kanilang mga pamilya. Kahit sa hirap ng buhay, hindi nawawala ang kanilang pag-asa at pagkakaisa. Isang hapon, habang nakaupo sa ilalim ng lumang tulay at pinagpapawisan sa init ng nagbabagang araw, nag-uusap ang tatlo tungkol sa kanilang mga pangarap. Mga pare, kailan kaya tayo makakakain sa Jollibee? At tikman ng Chicken Joy, hamburger, French fries at spaghetti, wika ni Ronnie, ang pinakabata sa kanila, habang nangangarap na tinitingnan ng malayong Jollibee sa kanto. Si Jepoy, na siyang pinakamasayahin sa grupo, ay tumawa ng malakas at nagbiro, "Di bale mga pare, ililibre ko kayo bukas. Sasagutin ko lahat," sabay tawa ng malakas. Ang dalawa ay sumabay din sa kanyang halakhak. "Sos, ang yabang mo naman Jepoy. Paano mo kami ililibre? Pare-pareho lang naman tayong walang-wala," tugon ni Arnel na nakangiti rin. Pero biglang nagbago ang tono ni Arnel at naging mas seryoso, "Pero puwera biro, balang araw aayos din ang buhay natin mga pare. Makakakain din tayo ng masarap at hindi na pagpag. Siguro hindi pa bukas, pero darating din ang araw na yon." Tahimik silang lahat sa sandaling iyon, bawat isa ay naglalaro sa isip ang mga pangarap na parang bituin, kahit malayo, ngunit abot kamay kung magpupursige. "Oo nga mga pare," pagsang-ayon ni Ronnie, "magtulungan tayo. Sabay-sabay nating abutin ang mga pangarap natin. Walang iwanan ha. Nakakapagod man ang buhay natin ngayon, isipin na lang natin na bawat subo ng pagpag ay hakbang palapit sa mga pangarap natin. Hindi tayo pwedeng sumuko, para sa pamilya, at syempre para sa atin," dagdag ni Jepoy, habang sinisimulan niyang pulutin ang mga kalat na maaari pa nilang maiuwi at makain. Habang papalubog ang araw sa kanilang likuran, nagpatuloy ang tatlo sa kanilang gawain, ang magtipon ng pagkain mula sa mga tira-tira, umaasa at nangangarap na isang araw, hindi na nila kakailanganing mamulot pa para mabuhay. Sa gitna ng maruming kapaligiran ng Tondo, nagniningning ang kanilang pagkakaibigan, puno ng pag-asa at pangarap para sa isang mas magandang bukas. Habang tumatagos ang dilim sa mga eskinita ng Tondo, naglalakad sina Arnel, Jepoy, at Ronnie sa likod ng isang restoran kung saan sila madalas maghanap ng pagpag. Mabigat ang mga hakbang nila, pagod na pagod sa maghapong gawain, ngunit hindi pa rin nawawala ang kanilang pag-asa. "Grabe, kaunti lang nakuha natin ngayon," sabi ni Ronnie, habang pinagmamasdan ng kanilang mga lalagyan na kokonti ang laman. "Sana may mahanap pa tayo, para kahit papaano, may maiuwi tayo sa mga pamilya natin." "Oo nga, mahirap talaga ngayon. Pero wag tayong sumuko mga pare," tugon ni Arnel, pilit pinapanatili ang positibong diwa ng grupo. Habang nag-uusap, biglang may narinig silang mahinang boses mula sa dilim. Dahan-dahan nilang nilapitan ang pinanggagalingan ng tunog at doon nila nakita ang isang matandang babae, nakaupo sa tabi ng basurahan, maruming-marumi at tila nanginginig sa gutom. "Lola, ayos lang po ba kayo?" mahinahong tanong ni Arnel, lumalapit sa matanda upang makita ito ng mas maigi. Dahan-daang tumingala ang matanda, bakas sa kanyang mukha ang matinding gutom at paghihirap. "Mga anak, hindi pa ako nakakakain simula kahapon. Hindi ko na kaya," mahina ngunit klaro ang kanyang boses, at tila nauupos na kandila. Nagkatinginan sina Arnel, Jepoy, at Ronnie, ramdam nila ang bigat ng sitwasyon ng matanda. Agad na bumunot si Ronnie ng maliit na supot mula sa kanyang bulsa, ang pagpag na niluto ng kanyang ina na baon niya, at kakainin niya sana pag siya ay nagugutom. Iniabot niya ito sa matanda. "Lola, ito po, pasensya na po kayo, tira-tira lang po ito, pero malinis po ito at niluto naming muli." Nagmamadali namang inilapit ni Jepoy ang tubig na dala niya. "Lola, uminom din po kayo nito. At panigurado na uuhaw na rin po kayo," sabi niya, sabay abot ng plastik na bote. Ngunit bago kunin ng matanda ang pagkain, pansamantalang tumigil ito at tumitig sa kanila. "Bakit ninyo ginagawa ito? Kayo na nga itong kapos, pero kayo pa ang nagbibigay." Ang boses niya ay puno ng pagtataka,
Tila hindi makapaniwala na may mga taong kahit mahirap na sa buhay, ay handang magbigay ng kahit kaunting mayroon sila. Naku Lola, wala po yun. Lagi po naming sinasabi sa isa't isa na kung anuman ang mayroon kami, kailangang handa kaming magbahagi, lalo na sa mga nangangailangan, paliwanag ni Arnel, nakangiti kahit ramdam din niya ang kaunting gutom. Ang totoo po, kami rin po ay madalas na walang-wala, pero iniisip namin na mas okay na po kaming mahirapan kaysa makita kayong naghihirap na nag-iisa, dagdag ni Ronnie, bahagyang nag-aalala na baka hindi magustuhan ng matanda ang pagkain. Tahimik na tinanggap ng matanda ang pagkain at tubig. Dahan-dahan siyang kumain, bawat suba ay puno ng pasasalamat. Habang nilalasap ang bawat piraso ng pagpag, napaluha ang matanda, hindi dahil sa lasa ng pagkain, kundi sa kabutihang ipinakita ng mga batang ito. Salamat mga anak, hindi nyo alam kung gaano kalaki ang tulong na ibinigay ninyo. Napakahirap ng buhay ko, pero ngayong gabi, pinagaan ninyo ang aking puso, bulong ng matanda, habang pinipilit pang ngumiti kahit mayroong luha ang mga mata. Tahimik lamang na pinanood ng tatlo ang matanda habang kumakain, bawat isa'y nakadarama ng mainit na emosyon sa kanilang mga puso. Lola, kapag kailangan nyo po ulit ng tulong, hanapin nyo lang po kami. Lagi po kaming nandito, sabi ni Jepoy, sabay tapik sa balikat ng matanda. Ngumiti ang matanda, at muling tumingin sa kanilang tatlo, na para bang tinitimbang ang bawat isa. Hindi ko kayo makakalimutan mga anak, at hindi magtatagal, kayo rin ay makakatanggap ng biyaya. Tandaan ninyo ang sinabi ko, sabi niya, na may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Hindi na sumagot sina Arnel, Jepoy, at Ronnie. Sa kanilang mga isip, iniisip nilang simpleng tulong lamang iyon, walang kapalit. Ngunit ang sinabi ng matanda ay nag-iwan ng matinding marka sa kanilang mga puso. Habang nagpapaalam sila at lumakad papalayo, hindi nila maiwasang magtaka kung ano ang ibig sabihin ng matanda sa kanyang huling mga salita. Nang nakalayo sila ng konti, sumulyap si Arnel pabalik, ngunit wala na ang matanda. Sa kabila ng gabi at ang liwanag ng mga poste, parang naglaho ito sa hangin. Nasaan na si Lola? Tanong ni Ronnie at nagtataka. Pero napabuntong hininga si Arnel at napangiti. Baka biyaya ng Diyos Ronnie. Kung ano man yun, huwag nating kalimutan na ang mabuting puso ay laging may gantimpala. At mula sa gabing iyon, hindi na nila nakalimutan ang kakaibang tagpo sa kanilang buhay. Pagkalipas ng isang linggo mula nang tulungan nila ang matandang babae, nagpatuloy sina Arnel, Jepoy, at Ronnie sa kanilang araw-araw na gawain, ang maghanap ng pagpag sa likod ng mga restoran sa Tondo. Habang abala sila sa pangangalakal, isang magandang babae ang biglang lumapit sa kanila. Napatingin ang tatlo sa babae, at agad silang nagulat nang makilala ang kanyang mukha. Hindi ba siya yung matandang tinulungan natin noong isang linggo? Bulong ni Ronnie, halos hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Oo nga pare, sabat ni Jepoy, nakakunot ang noo, pero paano naging ganito siya kaganda? Ngumiti ang babae, at ang kanyang ngiti ay tila nagpalamlam sa liwanag ng paligid. Ako nga iyon mga anak, sabi ng babae. Ako ay isang diwata. Nais ko kayong pasalamatan sa kabutihan ng inyong mga puso. Sa kabila ng inyong sariling pangangailangan, nagawa niyong magbahagi. Kaya't narito ako ngayon upang ibalik sa inyo ang inyong kabutihan. Napatanga ang tatlo, at tila hindi makapagsalita. Diwata po kayo? Tanong ni Arnel, nanginginig ang boses sa pagtataka. Oo, sagot ng diwata, sabay abot ng isang kakaibang kawali sa kanila. Ito ang aking regalo sa inyo. Ang kawali na ito ay magdadala ng himala sa inyong buhay. Kapag ginamit ninyo ito upang lutuin ang mga tira-tira ninyong pagkain, ito ay magmumukhang bago, buo, at sariwa muli. Nakatitig sina Arnel, Jepoy, at Ronnie sa kawali, naguguluhan at sabik sa mga sinabi ng diwata. Kawali po, tanong ni Jepoy, nagdududa pa rin. Paano po kami matutulungan nito? Ngumiti ulit ang diwata, subukan ninyo. Tingnan ninyo ang bisa ng kawali na ito at kung paano ito babaguhin ang inyong buhay. Pagkatapos ay naglaho ang diwata, na para bang nilamon siya ng hangin, iniwan ang tatlo na nakatayo roon, hawak ang mahiwagang kawali. Napanganga si Ronnie at halos mabitiwan ang mga hawak niyang pagpag. Mga pare, totoo ba yun? Kawali, mahiwagang kawali, totoo man o hindi, subukan na lang natin pare, sabi ni Arnel, na ngayoy nakangiti. Wala naman mawawala sa atin.
Agad silang bumalik sa kanilang tambayan at inilabas ang mga nakuha nilang pagpag. Kabilang dito ang mga manok na tira-tira, mga may kagat na, at mga ibang pagkain na halos hindi na mauari kung anong mga karne ito. Inilagay nila ang mga ito sa mahiwagang kawali, at nagsimula silang magluto. Habang iniinit nila ito, nagulat sila sa kanilang nakita. Unti-unting nagkaroon ng malaking pagbabago sa mga manok, ang mga tira-tirang piraso na may mga kagat na ay bumalik sa pagiging buo. Parang milagro, unti-unting lumalaki at bumabalik ang dating itsura ng mga manok, nagiging sariwa at malinis na parang bagong luto. Mga pare, tingnan nyo, sigaw ni Ronnie, halos tumalon sa saya. Buong-buo ulit ang mga manok, parang bagong prito. Napanganga si Jepoy, halos hindi makapaniwala. Mga pare, ang mga tira-tira, naging bago ulit. Para kang bumili ng bagong manok sa Jollibee. Si Arnel, na tahimik na tinitingnan ng mahiwagang kawali, ay napangiti. Ito na nga mga pare. Totoo ang sabi ng diwata. Hindi na ito basta pagpag. Mahiwaga talaga ang kawali na ito. Hindi nila mapigilan na matuwa. Sinubukan pa nila ang ibang mga tira-tira, mga tinapay na matigas na at mga gulay na halos lamog na. Ngunit kapag iniluto nila ito sa kawali, lahat ay nagiging buo, sariwa, at napakasarap. Mga pare, pwede na nating gawing negosyo ito, sabi ni Jepoy, puno ng excitement. Isipin nyo, mula sa pagpag na itinatapon ng iba, makakagawa tayo ng mga bagong pagkain na parang galing pa sa mamahaling restoran. Tama ka pare, sagot ni Arnel. Pero tandaan natin, dapat gamitin natin ito ng tama. Hindi para magpayaman lang, kundi para makatulong din sa ibang nangangailangan. Yun ang sabi ng diwata, hindi ba? Tumango si Ronnie. Tama pare, magandang pagkakataon ito para sa atin. Pwede na tayong magbenta ng masarap na pagkain, hindi lang para sa pamilya natin kundi para din sa iba. Sa sandaling iyon, alam nilang nagsimula na ang bagong yugto ng kanilang buhay. Mula sa mga tira-tirang pagpag na dati nakakadiri sa iba, nakuha nila ang isang bagay na magbibigay sa kanila ng bagong simula. Handa na silang yakapin ang himalang hatid ng mahiwagang kawali. Nang makita nila ang himalang nagawa ng mahiwagang kawali, sina Arnel, Jepoy, at Ronnie ay nagpasyang itago sa iba ang hiwaga ng kawali. Naisip nilang mas makakabuti ito upang maprotektahan ang biyaya na ipinagkaloob sa kanila ng diwata. Maaga silang gumising kinabukasan, puno ng sigla at pag-asa. Naghanda sila ng iba't ibang luto ng pagkain gamit ang mahiwagang kawali, manok na parang bagong luto, mga gulay na sariwang-sariwa, at tinapay na malambot at mainit. Kapansin-pansin ang kanilang sigla at tuwa habang inihahanda ang mga ito. Mga pare, itago natin ang tungkol sa kawali. Basta sabihin na lang natin na bago ang luto natin. Yun lang, paalala ni Jepoy habang naglalagay ng manok sa mga lalagyan. Sumang-ayon si Arnel. Tama ka pare. Hindi natin alam kung sino ang maaaring magkaroon ng masamang balak kung malaman nila ang totoo. At nagsimula na nga sila. Dala-dala ang kanilang mga paninda, nagtungo sila sa mga karaniwang pwesto ng mga tricycle driver, kung saan maraming tao ang naghihintay at maaaring gutom. Mga pare, tingnan nyo, mukhang maganda ang lugar na to para magsimula, itinuro ni Ronnie ang isang abalang paradahan. Nag-set up sila ng maliit na pwesto at agad namang lumapit ang mga tao, naaakit sa bango ng kanilang mga pagkain. Isa-isang lumapit ang mga tricycle driver at pasahero, nagtataka sa sarap ng amoy na lumulutang sa hangin. Wow, ang sarap nito ah! Anong sikreto nyo? Tanong ng isang driver, habang kinakagat ang manok. Ngumiti si Ronnie at sinabi, Manong, sikreto ng magaling na luto. Basta kung masubukan nyo, garantisadong babalik-balik kayo. Ang simpleng diskarte ng pagbebenta ay mabilis na nagbunga. Ang mga taong lumalapit ay hindi lamang natutuwa sa lasa ng pagkain kundi pati na rin sa presyo. Mura na, masarap pa at sulit na sulit, naging pangunahing sigaw ng kanilang munting negosyo. Sa pagtatapos ng araw, nagkatinginan sina Arnel, Jepoy, at Ronnie, puno ng pasasalamat at tuwa. Ang kanilang kita sa unang araw pa lamang ay higit sa inaasahan nila. Nakakolekta sila ng sapat upang masustentuhan ang kanilang mga pamilya at muling bumili ng mga pangangailangan para sa susunod na araw. Habang nagliligpit sila, nag-usap-usap ang tatlo. Mga pare, hindi ba parang panaginip ito? Kanina lang, nag-aalala tayo kung paano tayo makakakain,
Ngayon nag-aalala tayo kung saan ilalagay ang mga kita natin, biro ni Jepoy, hindi maitago ang saya. Oo nga mga pare, pero alalahanin natin, gamitin natin ito ng tama. Tulungan natin ang iba, hindi lang ang sarili natin, sagot ni Arnel, palaging nagpapaalala sa kanila ng kanilang tunay na layunin. Nakangiti, sumang-ayon si Ronnie. Tama mga pare, ibigay natin ang best natin araw-araw. Marami pa tayong mabibiyayaan ng masarap na pagkain. At sa paglubog ng araw, umuwi ang tatlo, bit-bit hindi lamang pera kundi pati na rin ang pag-asa at determinasyon na magpatuloy sa kanilang munting negosyo, itinataguyod ng isang mahiwagang kawali at ng kanilang matibay na pagkakaibigan. Sa bawat pagdaan ng linggo, unti-unting sumikat at lumago ang munting negosyo ni na Arnel, Jepoy, at Ronnie. Ang patuloy na paglaki ng kanilang kita ay nagbigay daan hindi lamang para matulungan nila ang kanilang mga pamilya, kundi para rin makabalik sila sa pag-aaral. Sa tulong ng mahiwagang kawali, naranasan nila ang unti-unting pagbabago sa kanilang buhay, mula sa dati nilang gawain bilang mga tagapulot ng pagpag, hanggang sa pagiging mga negosyanteng kilala sa kanilang masarap na lutuin. Isang hapon, matapos ang isa na namang matagumpay na araw ng pagbebenta, nagpa siya ang tatlo na ipagdiwang ang kanilang tagumpay sa pamamagitan ng pagpunta sa Jollibee, ang unang beses nakakain sila roon bilang mga customer. Mga pare, hindi ako makapaniwala na nasa Jollibee na tayo. Dati-rati pinapangarap lang natin ito, di ba? Sabi ni Ronnie habang masayang tinitingnan ang paligid ng fast food restaurant. Oo nga mga pare, parang panaginip lang, tugon ni Jepoy, habang pinagmamasdan ang menu. Ano ba ang masarap dito? Nakakalitong pumili, lahat mukhang masarap eh. Si Arnel, ang pinakamatanda at pinakamahinahon sa kanila, ay ngumiti at tumugon, subukan natin yung sikat nilang Chicken Joy. Sabi nila, pinakamasarap daw yan dito. Matapos umorder, umupo sila sa isang sulok at tahimik na pinagmasdan ang kanilang pagkain na dala ng crew. Sa unang kagat pa lamang ni Ronnie sa Chicken Joy, hindi niya mapigilan ang mapangiti. Grabe, masarap nga, parang gravy-licious, juicy-licious at langhap sarap talaga. At nagtawanan ng tatlo. Pero alam nyo mga pare, parang kasing sarap lang din ng chicken natin sabi niya, sabay tawa. Tumawa rin si Jepoy at sumang-ayon, totoo yan pare. Pero iba pa rin kapag sarili nating luto, may halong pagmamahal at pagsisikap. Tama ka pare, at isipin nyo, dati kinakain lang natin yung tira ng iba. Ngayon, kaya na nating bumili ng sarili nating pagkain, dagdag ni Arnel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at kasiyahan. Habang kumakain, nagkwentuhan sila tungkol sa mga plano para sa kanilang negosyo. Pinag-usapan nila ang posibilidad na magbukas ng sarili nilang maliit na kainan, isang lugar na magiging simbolo ng kanilang pagsisikap at tagumpay. Pare, ano sa tingin nyo kung magtayo tayo ng sarili nating karinderya balang araw? Yung hindi lang basta karinderya, kundi isang lugar na magbibigay inspirasyon sa marami na kahit saan ka man nagsimula, pwede kang umasenso, mungkahi ni Ronnie, puno ng pag-asa. Magandang ideya yan pare, at sigurado akong marami tayong matutulungan. Hindi lang sa pagkain, kundi sa pagbibigay ng trabaho sa mga katulad natin na namumulot ng pagpag, sagot ni Jepoy, sumisilay ang excitement sa kanyang mukha. Nag-agree si Arnel, gawin natin yan mga pare. Ituloy natin ang pagtulong sa iba habang inaabot natin ang ating mga pangarap. Nang matapos ang kanilang kainan sa Jollibee, lumabas sila na mas determinado at inspirado. Alam nilang marami pa silang pagsubok na haharapin, ngunit sa bawat hakbang na kanilang gagawin, kasama nila ang tiwala sa isa't isa at ang mahiwagang kawali na nagbigay daan sa kanilang mga pangarap. Sa abalang distrito ng Tondo, kung saan ang buhay ay tila isang masiglang palengke na puno ng iba't ibang kulay at tunog, nananatiling tahimik at disente ang karinderya ni Mang Ruel. Ito ay kilala bilang isa sa mga pinakamaayos at pinakamalinis na lugar kung saan makakabili ng masasarap na lutong bahay na pagkain. Si Mang Ruel, ang may-ari, ay ipinagmamalaki ang kanyang karinderya na tinatangkilik ng maraming lokal dahil sa kanyang espesyal na mga lutuin. Isang araw, napansin ni Mang Ruel na tila bumababa ang bilang ng kanyang mga suki. Sa pagtataka, nagdesisyon siyang alamin ang dahilan. Dala ang kanyang payong, lumabas siya upang magmasid at magpalakad-lakad sa kanyang lugar. Habang naglalakad, napansin niya ang kumpulan ng mga tao malapit sa paradahan ng tricycle.
May nakita siyang maliit na lamesa at 3 batang nagbebenta ng lutong ulam. Sina Arnel, Jepoy, at Ronnie na kilala sa kanilang simpleng pamamaraan ng pagluluto, ngunit masarap na mga ulam, ang naghahain sa mga tao ng kanilang abot-kayang pagkain. Lumapit si Mang Ruel upang mas malapitang masaksihan ang nangyayari. Napansin niya ang mga ngiti sa mukha ng mga tao habang kumakain. Isa sa mga customer ang lumapit upang bumili pa ng isang extra serving. "Masarap ba talaga yan?" tanong ni Mang Ruel. Medyo nagtataka kung paano nagustuhan ng mga tao ang mga simpleng lutong ulam. Oo manong. Sobrang sarap po, at hindi po mahal. Parang luto lang ng nanay ko, sagot ng customer, na masayang nag-abot ng bayad sa isa sa mga bata. Napaisip si Mang Ruel, paano nga ba nagagawang gawing masarap ang mga lutong ulam ng mga batang ito na may simpleng setup lamang? Bumalik siya sa kanyang karinderya na may gumugulo sa kanyang isipan. Sa kanyang opisina, hindi maalis ni Mang Ruel sa kanyang isipan ang eksenang nasaksihan. Paano nila nagagawa ito? Ano ang meron sila na wala ako? Bulong niya sa sarili. Matagal na niyang pinag-aralan ang kanyang mga recipe, at palaging sinisiguro na mataas ang kalidad ng kanyang pagkain. Sa mga sumunod na araw, minanmanan niya ang operasyon ng 3 bata. Napansin niyang bukod sa masarap na pagkain, mayroon ding mainit na pakikitungo sa mga customer sina Arnel, Jepoy, at Ronnie. Nakikipagbiruan sila, nakikinig sa kwento ng kanilang mga suki, at higit sa lahat, pinaparamdam nila sa mga tao na sila ay bahagi ng isang komunidad. Dito napagtanto ni Mang Ruel na ang tagumpay ng 3 ay hindi lamang dahil sa masarap na pagkain, kundi dahil na rin sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga tao. Naisip niyang marahil ay panahon na para baguhin hindi lang ang paraan ng kanyang pagluluto, kundi pati na rin ang paraan ng kanyang pakikitungo sa mga customer. Napabuntong hininga si Mang Ruel. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakaramdam siya ng hamon na baguhin ang kanyang mga nakasanayang pamamaraan. Determinado siyang muling buhayin ang kanyang karinderya hindi lamang sa pamamagitan ng paghahain ng masarap na pagkain, kundi pati na rin sa pagbibigay ng isang lugar kung saan makakaramdam ang kanyang mga suki ng init at pag-aalaga na katulad ng inaalok ni na Arnel, Jepoy, at Ronnie. Sa tabi ng paradahan ng mga tricycle, masiglang masigla sina Arnel, Jepoy, at Ronnie sa pagtatayo ng kanilang pinapangarap na karinderya. Matapos ang maraming buwan ng pagsisikap at pagtitipid, sa wakas ay nagkaroon sila ng sapat na pondo upang buksan ang kusina ng pag-asa, isang munting kainan na nagsisilbing tahanan ng masarap, ngunit abot kaya na pagkain para sa mga karaniwang mamamayan. Habang abala sila sa pag-aayos ng mga gamit, at paghahanda ng mga putahe sa kanilang opening day, hindi maitago ni Arnel ang kanyang excitement. "Pare, isipin mo, sa wakas may sarili na tayong lugar. Hindi na tayo sa tabi lang ng kalsada nagluluto," aniya, habang maingat na inilalagay ang mga plato sa bagong pinturang counter. Si Jepoy naman na abala sa paglalagay ng mga upuan ay tumugon, "Oo nga pare. At sigurado ako, patok ang mga luto natin. Makikita mo, dadagsa ang mga tao dito." Si Ronnie, sa kabilang banda, ay nag-aayos ng kanilang munting kusina. "Basta mga pare, galingan natin lalo sa pagluluto. Importante na masarapan sila para sila ay bumalik-balik," dagdag niya. Nang sa wakas ay buksan nila ang kusina ng pag-asa, agad itong napuno ng mga tao. Mga tricycle drivers, mga tindera sa palengke, at mga magulang na kasama ang kanilang mga anak ay sabik na pumila para matikman ang kanilang handa. Isang matandang babae, matapos tikman ang kanilang bistek, ay hindi napigilan ang magkomento. "Ay, mga anak, napakasarap nito, ito ang matagal ko nang hinahanap-hanap na timpla. Ibang klase talaga at ang mura pa," sabi niya habang kumakain. Isang batang lalaki naman, na kumakain ng kanilang espesyal na adobo, ay excited na sinabi sa kanyang nanay, "Ma, ang sarap po nito. Pwede po ba tayo ulit kumain dito bukas?" Habang nagmamasid si Jepoy sa mga customer na masayang kumakain, hindi niya mapigilan ang mapangiti. "Pare, tingnan mo, mukhang nagustuhan nila ang luto natin," aniya, na may halong pagmamalaki. Si Arnel, na dala-dala ang isang tray ng bagong lutong pansit, ay tumugon, "Oo nga pare. Nakakataba ng puso yung mga ngiti nila. Parang ngayon ko lang naramdaman na tama ang ginawa natin." Habang abala sa pagsisilbi, napansin ni Ronnie ang dalawang magkaibigan na nag-uusap habang kumakain. "Grabe,
Hindi ko akalain na ganito kasarap ang mga pagkain dito. Akala ko simpleng karinderya lang, pero iba pala, sabi ng isa. Oo nga tol, balita ko, mga bata pa yung may-ari pero ang husay na nila magluto. Dito na tayo lagi kumain ha, tugon ng kanyang kaibigan. Sa pagtatapos ng araw, nang magtipon-tipon sina Arnel, Jepoy, at Ronnie upang maglinis, napuno ng kasiyahan ang kanilang mga mukha. Mga pare, ang saya-saya ko ngayon. Parang lahat ng pagod at hirap natin ay nagbunga na, sabi ni Arnel. Oo pare, at ito pa lang ang simula. Madami pa tayong plano, di ba? Sabi ni Jepoy habang inaayos ang mga upuan. Si Ronnie, na nagpupunas ng mga mesa, ay sumang-ayon. Tama ka, at sa bawat masarap na feedback na narinig natin ngayon, lalo lang tayong ginaganahan magluto at maglingkod. Para sa kapwa natin ito mga pare. Sa kanilang munting karinderya, hindi lamang pagkain ang kanilang naibahagi kundi pati na rin ang pag-asa at inspirasyon sa kanilang kapwa. Sa kusina ng pag-asa, nagsimula ang isang kwento ng tagumpay, hindi lamang sa negosyo kundi sa pagkakaisa at pagtutulungan ng komunidad. Sa gitna ng tumitinding kompetisyon sa tondo, si Mang Ruel ay hindi na makatiis sa tagumpay ng kusina ng pag-asa. Bunga ng inggit at takot na tuluyang mawalan ng mga suki, nagpasya siyang kumilos para sirain ang imahe ng karinderya ng tatlo. Nagpakalat siya ng mga maling balita na ang pagkain mula sa kusina ng pag-asa ay mula sa mga tira-tira at marumi. Dagdag pa, ipinakalat niya ang tsismis na nakakapinsala sa kalusugan ng pagkain nila, at kumuha pa ng ilang tao para magpanggap na nagkasakit, matapos kumain sa karinderya ng tatlong magkakaibigan. Nang magsimula ang mga maling balita, unti-unting napansin ni na Arnel, Jepoy, at Ronnie ang pagbaba ng bilang ng kanilang mga customer. Isang hapon, habang nag-uusap-usap sila sa likod ng kanilang karinderya, binahagi ni Arnel ang kanyang pag-aalala. Mga pare, napapansin nyo ba? Bumababa ang bilang ng ating mga suki. May nagsabi sa akin kanina na may kumakalat daw na balita na nakakapinsala daw sa kalusugan ang mga pagkain natin, ani Arnel. Ang tono ay puno ng pag-aalala. Totoo ba yan pare? Tanong ni Ronnie, halatang nag-aalala. Oo pare, kailangan nating kumilos. Hindi natin pwedeng hayaan na sirain lang ng tsismis ang pinaghirapan natin, sagot ni Jepoy, ang kanyang boses ay may bahid ng determinasyon. Pare, kailangan nating kumbinsihin ang mga tao na ligtas at malinis ang pagkain natin. Ano sa palagay nyo kung mag-organisa tayo ng isang free tasting event dito sa ating kanto, mungkahi ni Arnel, isang umaga habang sila'y nag-aayos ng kanilang tindahan. Magandang ideya yan pare, sagot ni Jepoy. Pwede natin ipamala sa buong komunidad ang ating mga espesyalidad. Ipakita natin sa kanila na hindi lang masarap ang mga pagkain natin, kundi ligtas at malinis din. Si Ronnie, na abala sa paghahanda ng mga sangkap, ay sumang-ayon sa kasunduan. Pare, gawin natin itong malaki. Imbitahin natin ang lahat, pati na rin ang mga lokal na health officials para makita nila mismo kung paano natin pinangangalagaan ang kalinisan dito. Habang naghahanda para sa event, hindi may kakaila ang tensyon at kaba na nadarama nila. Ngunit higit doon, may determinasyon sa kanilang mga mata, isang patunay ng kanilang matatag na samahan at paninindigan. Dumating ang araw ng free tasting event, at maaga pa lamang ay abala na ang tatlo sa pagluluto ng kanilang mga pinakamasarap na ulam. Habang nagluluto, nag-uusap sila tungkol sa mga inaasahan sa araw na iyon. Mga pare, siguraduhin nating perpekto ang bawat ulam na ilalabas natin. Gusto kong maramdaman ng mga tao na espesyal sila sa atin, na parte sila ng pamilya ng kusina ng pag-asa, sabi ni Arnel habang maingat na hinahalo ang kanyang signature adobo. Tama ka pare, at sana sa pamamagitan nito, mabawi natin hindi lang ang tiwala nila, kundi pati na rin ang respeto nila, dagdag ni Jepoy, habang inihahanda ang mga mesa at upuan para sa mga bisita. Nang magsimula ang event, dahan-daang dumagsa ang mga tao. Sa simula, bakas sa mukha ng ilan ang pag-aalinlangan, ngunit habang natitikman nila ang pagkain, unti-unting napapalitan ito ng ngiti at pagkamangha. Grabe mga iho, hindi ko akalain na ganito kasarap ang pagkain dito. Talagang malinis at sariwa ang lasa, komento ng isang matandang babae habang kumakain ng nilagang baka. Pare, salamat sa pag-imbita sa amin dito. Mali pala ang mga naririnig namin. Babalik kami, sigurado yan, sabi ng isang kabataan,
sabay tapik sa balikat ni Ronnie. Habang tumatagal ang event, napansin ng tatlo ang pagbabago sa atmosfera mula sa pag-aalinlangan hanggang sa pagtanggap at kasiyahan. Nakita nila kung paano nila naibalik ang tiwala ng kanilang mga suki, at kung paano nila napawi ang mga alinlangan sa pamamagitan ng kanilang masarap at malinis na pagkain. Habang masayang nagliligpit sa pagtatapos ng event, dumating si Mang Cardo, isa sa mga suki sa kabilang restoran. Lumapit ito kay Arnel, Jepoy, at Ronnie, dala ang ngiti sa kanyang labi. Mga bata, alam nyo ba? Matagal na akong suki ni Mang Ruel, pero ngayong natikman ko ang mga luto nyo, nagbago na ang isip ko. Hindi lang masarap ang pagkain nyo, pero ramdam ko rin ang malasakit nyo sa amin. Kaya simula ngayon, dito na ako sa kusina ng Pag-asa. Ngumiti si Arnel, bakas sa kanyang mukha ang tuwa. Maraming salamat po Mang Cardo. Ginagawa po namin ang lahat para maghatid ng masarap at mura na pagkain para sa lahat. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unti nang lumipat ang mga suki ni Mang Ruel sa kusina ng Pag-asa, ang karinderya ng tatlong magkakaibigan. Ang mga tao ay nagsimula ng magtanong kung bakit mas mura at mas masarap ang pagkain kina Arnel, Jepoy, at Ronnie. Ang kanilang malasakit at pagsisikap ay tila lumalabas sa bawat putahe, at ramdam ito ng mga tao. Mga pare, tingnan mo, dahil sa ating pagsisikap, unti-unti na tayong nakakabangon. Marami na ang nagtatanong kung kailan tayo magbubukas ng bagong branch. Mukhang marami pang kusina ng Pag-asa ang magbubukas sa iba't ibang lugar, wika ni Jepoy. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa posibilidad ng magandang kinabukasan. At alam mo pare, sabi ni Ronnie, hindi lang ito tungkol sa negosyo. Ang pakiramdam na natutulungan natin ang mga taong kagaya natin dati, yun ang totoong tagumpay. Sa kanilang munting karinderya, sa gitna ng tondo, nagsimula ang isang malaking pagbabago hindi lamang para sa tatlong magkakaibigan, kundi para sa buong komunidad. Ang kusina ng Pag-asa, sa pamamagitan ng kanilang katapatan at pagsisikap, ay naging simbolo ng pag-asa at pagbangon, isang lugar kung saan ang bawat kutsara ng pagkain ay may kasamang pagsisikap, pagmamahal, at integridad. Paglipas ng panahon, lumago ang kusina ng Pag-asa mula sa isang maliit na karinderya sa Tondo hanggang sa magkaroon ng mga bagong sangay sa Quiapo, Santa Mesa, at Recto. Hindi makapaniwala sina Arnel, Jepoy, at Ronnie sa bilis ng kanilang pag-asenso. Mula sa pagiging mga batang lansangan, ngayon ay mga matagumpay na negosyante na sila, at ang kanilang pangalan ay nakilala hindi lang sa Tondo kundi sa buong Maynila. Isang gabi, habang nagpapahinga matapos ang mahabang araw ng trabaho, nag-usap ang tatlo sa bagong branch nila sa Quiapo. Mga pare, grabe talaga no? Sino ba ang mag-aakala na makakarating tayo sa ganito? Tanong ni Jepoy, habang nilalaro ang baso ng malamig na tubig sa kanyang kamay. Oo nga pare, sagot ni Arnel, nakangiti habang iniisip ang kanilang pinagdaanan. Dati, nangangarap lang tayo na may makain araw-araw, pero ngayon, marami na tayong natutulungan. Hindi lang tayo kumikita, napapasaya pa natin ang mga tao. Si Ronnie, na abala sa paglilista ng inventory, ay tumigil sandali at tumingin sa kanila. Mga pare, higit pa sa pera yung natatanggap natin. Yung mga batang kalye na tulad natin dati, ngayon ay may trabaho na rin dito. Malaking bagay na natutulungan natin sila na mabigyan ng mas magandang kinabukasan. Dumating si Marco, isa sa mga batang kalye na kanilang tinulungan, at ngayon ay nagtatrabaho bilang cook sa kusina ng Pag-asa. Kuya Ronnie, Kuya Arnel, at Kuya Jepoy, salamat talaga. Hindi nyo alam kung gaano kalaking tulong tong trabaho sa akin. Nakakatulong na ako sa pamilya ko, at balang araw, gusto ko ring magtayo ng sarili kong karinderya. Napangiti si Jepoy, tinapik si Marco sa balikat, at nagbiro, Marco, uhugin ka lang sa kalye dati. Sabay tawa ng lahat, pero puwera biro Marco, basta magtiyaga ka lang at magtiwala ka sa sarili mo. Nangarap kami noon, ngayon narito na kami. Kaya mo rin yan. Sa bawat branch na kanilang itinayo, hindi na gumagamit ng tira-tirang pagkain ang tatlo. Bagkos, bago at dekalidad na mga sangkap na ang kanilang binibili. Ang mahiwagang kawali na dati nilang ginagamit na gawing bago ang mga pagpag, ay ginagamit na lang ito ngayon para mas mapasarap ang kanilang mga putahe. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi nila nakalimutan ang kanilang mga pinagmulan. Mga pare,
Siguro dapat nating ipagpatuloy ang pamimigay ng libre sa mga walang pambayad, mungkahi ni Arnel isang gabi, habang binibilang ang kita. Tama ka pare, sagot ni Ronnie. Hindi naman lahat ng tao ay kayang magbayad palagi. Masaya ako na kaya nating ibalik ang biyaya na natatanggap natin. Alam natin ang pakiramdam ng gutom at walang-wala, kaya ang libreng pagkain na ito, para yun sa mga katulad nating noon ay nangangailangan. Nag-umpisa sila na magbigay ng libreng pagkain minsan sa isang linggo para sa mga walang kaya. Hindi lamang ito naging paraan ng pagbabalik sa komunidad, kundi naging simbolo ng kanilang pagmamalasakit at pasasalamat sa bawat biyayang natatanggap nila. Isang gabi, habang nag-uusap-usap sila tungkol sa kinabukasan ng kusina ng Pag-asa, hindi maiwasang maging emosyonal ni Jepoy. Mga pare, ang daming tao ang natulungan natin. Hindi lang yung mga bumibili sa atin, kundi pati na yung mga batang tulad natin dati. Oo pare, at hindi lang ito tungkol sa negosyo ha, dagdag ni Ronnie. Parang naging inspirasyon tayo para sa iba, lalo na yung mga walang-wala. Napapakita natin na kahit gaano kahirap ang buhay, may pag-asa pa rin basta magsipag at maniwala. Tumango si Arnel, ang mga matay mayroong pasasalamat. Pare, ang mahalaga ay hindi tayo nakalimot. Yung tagumpay natin, hindi lang para sa atin, kundi para rin sa lahat ng naniwala at tumulong sa atin. Sa bawat sangay na itinatayo natin, bitbit natin ang puso at aral ng kusina ng Pag-asa. Sa kanilang patuloy na paglago, naging inspirasyon sina Arnel, Jepoy, at Ronnie sa maraming tao. Ang kanilang kwento ay hindi lamang isang kwento ng tagumpay sa negosyo, kundi ng pagtulong, pag-asa, at pagbabalik ng pagmamahal sa kapwa. Sa bawat sangay ng kusina ng Pag-asa, sa Tondo, Quiapo, Santa Mesa, Recto, at kung saan man sila magbubukas pa, palaging naroon ang kanilang misyon, na magbigay ng masarap, abot-kayang pagkain, at higit sa lahat, magdala ng pag-asa sa puso ng bawat isa. Isang gabi, habang tahimik ang paligid ng kusina ng Pag-asa sa Tondo matapos ang isang abalang araw, biglang may malamig na hangin na dumaan, at sa isang iglap, isang malambot na liwanag ang nakita mula sa gilid ng kanilang karinderya. Sa gitna ng liwanag na iyon, muling lumitaw ang diwata, ang mismong diwata na minsang nagbigay sa kanila ng mahiwagang kawali. Arnel, Jepoy, Ronnie, wika ng diwata, ang kanyang boses ay puno ng kabaitan at pagmamalasakit. Muli akong bumalik upang purihin kayo. Ang kabutihan na ipinakita ninyo, hindi lamang sa inyong sarili kundi sa buong komunidad, ay nagdala ng masaganang biyaya sa inyong buhay at sa buhay ng marami. Hindi lahat ay napagkakalooban ng ganitong pagkakataon, ngunit kayo, pinili nyo ang tamang landas. Nanatiling tahimik ang tatlo, hindi makapaniwala na muling nagbalik ang diwata sa kanilang harapan. Punong-puno ng emosyon si Ronnie, na nagsimulang magsalita. Diwata, hindi namin magagawa to kung hindi dahil sa'yo. Simula nung araw na binigay mo sa amin ang mahiwagang kawali, binago mo ang buhay namin. Ngumiti ang diwata at tumango. Oo, binigyan ko kayo ng kasangkapan, ngunit ang tunay na pagbabago ay nanggaling sa inyong kabutihan at pagsusumikap. Hindi ako ang gumawa ng lahat ng ito, kundi kayo. Kayo ang nagdala ng pag-asa at pagbabago sa inyong komunidad. Habang nag-uusap sila, isa-isang dumating ang mga tao mula sa komunidad. Hindi nakikita ng ibang tao ang diwata. Ang mga dating batang kalye na tinulungan ni na Arnel, Jepoy, at Ronnie ay pinalibutan sila, bitbit ang mga ngiti ng pasasalamat. Lumapit si Chelsea, isa sa mga batang tinulungan nila, na ngayon ay nagtatrabaho na bilang isang cashier at waitress sa kanilang karinderya. Kuya Arnel, Kuya Jepoy, Kuya Ronnie, salamat talaga sa lahat ng ginawa ninyo para sa amin, sabi ni Chelsea, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Dati, akala ko walang pag-asa ang buhay ko. Pero dahil sa inyo, may trabaho na ako, at may kinabukasan na kami ng pamilya ko. Sumunod si Aling Nena, isang suking customer na palaging bumibili sa kanila. Salamat din sa inyo, mga anak. Hindi lang ang mga batang lansangan ang natulungan nyo, kundi pati na rin kaming mga simpleng tao na umaasa sa abot-kayang pagkain ninyo araw-araw. Biyaya kayo ng Diyos sa aming lahat. Naiyak si Ronnie, at hindi napigilan na sumagot. Hindi lang kami ang nagbigay, Aling Nena. Kayo rin, dahil sa tiwala nyo, kaya kami nagpatuloy. Pare, sabi ni Arnel,
Tinatapik ang balikat ni Ronnie. Lahat ng ito, hindi dahil lang sa kawali o sa pagkain. Ito ay dahil sa pagtutulungan natin at ng mga taong nakapalibot sa atin. Sa bawat araw na nagbibigay tayo ng masarap at abot kayang pagkain, hindi lang tiyan ang napupuno, kundi ang puso ng bawat isa. Ngumiti si Jepoy, ramdam ang bigat ng kanilang narating. Pare, ang dami nang nagbago. Pero alam mo, hindi tayo magtatagumpay kung hindi tayo nagtulungan. Sabi ko nga dati, basta magkakasama tayo, walang imposible. Ang diwata, na nakikinig sa kanilang mga usapan, ay muling nagsalita. Napatunayan ninyo na ang totoong yaman ay hindi nasusukat sa pera o sa material na bagay. Ang tunay na yaman ay makikita sa inyong mga puso at sa pagmamahal na ibinibigay ninyo sa inyong kapwa. Patuloy ninyong ipamahagi ang biyayang natatanggap ninyo, at mas marami pa kayong maaabot. Lumapit ang diwata sa tatlo at nagbigay ng isang huling paalala, ang bawat isa sa inyo ay may mahalagang papel na ginampanan at patuloy na gagampanan. Ipagpatuloy ninyo ang inyong kabutihan, at ang mga biyaya ay patuloy na dadaloy sa inyong buhay. Pagkatapos ng kanyang mga salita, dahan-daang naglaho ang diwata, ngunit ang kanyang mensahe ay nanatiling malalim sa puso ng tatlo. Habang naglalakad pa uwi ang mga tao, puno ng inspirasyon at saya, naiwan ang dating mga pagpag-boys ng tondo na sina Arnel, Jepoy, at Ronnie sa ilalim ng mga bituin, tahimik ngunit lubos ang kasiyahan. Mga pare, sabi ni Arnel, natutunan ko na ang tunay na kabutihan ay hindi sa kung gaano kalaki ang naibigay natin, kundi kung gaano kalalim ang pagmamahal natin sa ating ginagawa. Tumango si Jepoy, tama ka pare, at ang pinakamahalaga, hindi tayo kailanman nakakalimot kung saan tayo nagsimula. Habang nakatingala sa langit, sabay-sabay nilang napagtanto na sa kabila ng lahat ng tagumpay, ang kanilang mga puso ay mananatiling mapagpakumbaba, at ang kanilang misyon ay patuloy na magbigay ng pag-asa, kabutihan, at pagkain sa mga nangangailangan.